Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Nandiyan na po ba kayo? Magandang gabi po. 8:00 na naman po ng gabi. Kagabi ay natapos na nating basahin ang Kapitulo 8 ng Aklat ni Marcos. Dito po sa ating patuloy na isinasagawang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. At pinipilit natin na gabi-gabi ay maisama namin kayo dito po sa ugaling ito na magkaroon ng puwang sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Ang hinihingi namin ay kapirasong oras lamang po. Hindi naman tayo gugugol ng mga 30 minuto, halos 15 minutes lang po, gabi-gabi. At kagaya ng pinagpauna namin sa inyo dati, sa loob po ng 260 araw na ito po'y magagawa natin, gabi-gabi isang chapter ng ating mababasa. Matatapos po natin sa loob ng 260 days ang buong New Testament. At ngayon nga po ay tinutunghayan natin ang Aklat ni Marcos. Natapos na po natin ang chapter 8. Pupuntahan na po natin ngayong gabi ang chapter 9 ng Aklat ni Marcos. Marcos, Kapitulo 9. At sinabi niya sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan." At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. At ang kanyang mga damit ay nangagningning na nagsiputing maigi, na anupat sino mang magpapaputi sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng gayon. At dooy napakita sa kanila si Elias na kasama si Moises, at sila'y nakikipag-usap kay Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, "Rabi, mabuti sa atin ang tayo'y dumito, at magsigawa kami ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias." Sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot, sapagkat sila'y lubhang nangatakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap, "Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan." At karakarakay sa biglang paglingap nila sa palibot-libot, ay wala silang nakitang sino man, kundi si Jesus lamang na kasama nila. At habang nagsisibaba sila sa bundok, ay ipinagbilin niya sa kanila na sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na pagka ang anak ng tao ay magbangong maguli sa mga patay. At kanilang iningatan ang pananalitang ito, na nangagtatanungan sila-sila kung ano ang kahulugan ng pagbabangong maguli sa mga patay. At tinanong nila siya na sinasabi, "Bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias?" At sinabi niya sa kanila, "Katotohanang si Elias ay pariritong mauna, at isasauli sa dati ang lahat ng mga bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao, na siya'y maghihirap ng maraming bagay at pawalang halaga? Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias, at ginawa din naman nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya." At pagdating nila sa mga alagad, ay nakita nilang nasa kanilang palibot-libot ang lubhang maraming mga tao, at ang mga eskriba ay nakikipagtalo sa kanila,
At pagdakay ang buong karamihan, pagkakita nila sa kanya, ay nangagtakang mainam at tinakbo siya na siya'y binati. At tinanong niya sila, ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito, ay ibinubuwal siya at nagbububula ang kanyang bibig. At nagngangalit ang mga ngipin at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At dinala nila siya sa kanya, at pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng espiritu, at siya'y nalugmok sa lupa, at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata. At madalas na siya'y inihahagi sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Datapwat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay, sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumal-dumal na espiritu na sinasabi sa kanya, Ikaw,